Okay. So yan ako. Muli po no, tingnan po natin muna itong ating presentation para mas maintindihan po Right. natin. Congratulations. Welcome to the community. Although some of you are not yet enrolled, but I already consider you as part of the community. It's up to you. It's all yours. Kasi sa amin is tumutulong lang naman kami kung bakit tayo nagtitrade, bakit natin sinishare. Ito guys, here's my sense about this one. I believe that Filipino are smart. And I believe that yung mga Filipino, well-skilled yung mga Filipino, kaya lang yung opportunity medyo kulang. So ngayon, ito na yung opportunity. We are about to dive into the biggest business in the whole world, which is the Forex financial market. As we speak, there are 6.7 trillions of dollars are being traded every day in the financial market. And that is so big, guys. Guys, ang gagawin lang natin, kukuha lang tayo dyan. Kagaya ng mga kasamahan natin, nakukuha lang tayo ng magkano bang gusto mong kunin? Magkano bang gusto mong kunin every day or every week? Kasi si Sir Eman kumuha na kanina nagtipi na si Sir Eman kanina. All right? So, yun, congratulations and welcome to the community. So, what is a traders? What is the mindset of a profitable trader? Ano ba talaga yung dapat na mindset sa isang profitable na trading? I would like to address this one because I believe this is more important than skill and it's more important than risk management. For me, I would say 60 to 80% of your success in trading is nasa mindset. Or I would exaggerate a little bit, 90% of success is nasa utak yan because we are the product of what we think. All right. So what is the winning traders formulate? It's not the winning traders formulate better trading strategies. It's not the winning traders that are smarter. Yes, there are people that are smarter in this area and another people are smarter in this area. It's not that winning traders do better in market analysis. Because yes, we do market analysis to understand the movement of the market. But tonight, what sets the winners apart is their trading mindset. All right, guys, drop mindset on the chat box if this resonates you. Drop mindset on the drop box if this resonates you. I believe that everything starts in the right mindset. And tonight, we will be talking about paano ba maging successful sa trading. Yung ano ba yung mindset dapat na kailangan ko. And these principles are not only applicable in the trading industry. These principles are applicable in your personal life, in your work, or even in your business. Okay? When you apply this one, I would say, then you will become unstoppable. Wow. Who wants to be unstoppable? Okay? So traders winning mindset. I'm so excited tonight. Tapi muna tayo. Make sure to grab your favorite beverage, water or coffee or tea or what, and then make sure to make some notes. All right, disclaimer lang konting disclaimer lang. These principles may be a hard pill to swallow. Are you there? These principles may be hard pill to swallow. Real success needs real talk. Are you with me? This is not a feel-good motivational talk. This talk, we're not going to babysit you. This is not a feel-good motivational talk. Your success doesn't depend on motivation. Paano kung hindi ka motivated? Paano kung motivated ka, magtatrabaho ka? Paano kung hindi ka motivated, magtatrabaho? And this is hard pill to swallow. Wait, dito muna ako. Ano ba ibig sabihin yan, bro? May mga bagay na ibibigay ko, nasasabihin ko, na hindi siya, how do you call this one? Hindi siya magandang pakinggan para sa'yo. And sometimes it's painful, and sometimes it's correcting, and sometimes it's how do you call this one? Kung sa Bisaya pa, mura kag laparuhon ba? O sometimes help me out guys. Sometimes para kang sinasampal kasi ito naman talaga yung tunay na success sa buhay. Guys, ngayon pa lang sasabihin ko, in the business world, there's no such thing as easy and it's tough. That's why success is not for everyone. All right? So are you ready? Again, this is Real Talk.
Hindi to feel good motivation na I'm talking to you to make you feel better. Sometimes there are things that I'm going to throw it to you that may not be good to hear on your side. But yun naman dapat yung kailangan, guys. Sometimes kailangan nating masampal para matawan tayo. Okay. Alright. At least nagpasintabi na ako, ha. Baka sasabihin nyo, ano naman yung speaker na niya? How do you call this one? Kung sabi siya pa, nagpa-igo-igo. And then I don't like this guy because the mouth is so sharp. So I'm not here to be like, tanggap ko na yon. Successful people, marami tayong bashers. Tanggap ko na yon. Pero I'm here to talk about real talk to you for you to be equipped in the real trading world, because ang trading hindi siya pwede sa mga iyakin. Hindi siya pwede sa mga fainted heart. Hindi siya pwede sa mga medyo sorry for the word, mga talawan. Okay? Sa Tagalog, hindi to pwede sa mga this is only for those who are medyo matatapang. Okay, matatapang. Alright, ready. By the way, before I start, I would like to greet muna belated happy birthday to Sir Eman, one of the person who inspired. Wait, nandito ba si Sir Eman? Sir Eman, are you here? Please let's speak if you are here, Sir Eman. Kasi I'm so blessed with your life. Alright, I think di pa siya nakapasok. 105 participants. Okay, Sir Eman, please let me know if you are here. Okay, so ito si Sir Eman. He started like the middle of October or first week of October sa community po natin. Nag-start siya, 66 years old siya. Ngayon 67 na siya. Nag-birthday siya last Sunday. Last Saturday, we have a coffee together because Sir Eman happened to be within the city. So sabi ko, Sir, coffee tayo. And then pumayag naman siya. So chika muna tayo, guys. Because I want you to be inspired with this guy. Ang point ko dito is, kung nakayanan ng 67 years old, kung nakuha ng 67 years old, walang dahilan na hindi niyo makuha. So, we had a very good, coffee talking together with Jade. Jade, are you here? I think Jade is here. And with JL, I think JL is here. So, as I about to pay on the cash counter, sabi niya, Sir, I'll shoulder our coffee. Sabi niya, ako na magbayad, sir. No, ako na, sir, because I'm not used to, gusto ko ako yung magbayad eh. Sabi niya, no, so he insisted. Sabi ko, matagal na kaming nag-ano nito, who always insisted to pay, but I always pay my own drink and my own coffee, and that time I supposed to pay for the whole order. All right. Okay, Sir Eman na ni? All right. And then, sabi niya, Sir, ako na lang. Bakit? Sabi niya, Sir, ako na lang. Kasi, Sir, last night, nag-TP ako. Wow, excited ako na. Nag-TP ako, nag-profit. Ibig sabihin, consistent yung trading niya. From he started in economy hanggang ngayon. Sabi ko, magkano TP mo? Sabi niya, TP ako, sir, ng 260. Wow, 260. So, napa-mental count ako. It's like 12,000, 13,000 pesos in one night. Not bad. Alright? So, and then, I think last Friday, Wednesday, nag-message sa akin. May nitinit pa to. 2024, 12/10. Wednesday, right? Wednesday, nag-share siya doon sa VIP group namin. By the way, welcome 108 participants. Doon sa mga VIP or all enrolled in economy group namin, nag-share siya. Actually, ito yung share niya talaga. And then, this one is Zoom para mas maklaro ninyo. So, nagtitrade siya ng gold pala. So, nag-TP siya. That night alone, nag-TP siya ng 545. Wow, palakpakan naman dyan. Like I said, be inspired by our result na pinapakita natin kasi pag na-inspire kami kasi ikaw na yung susunod. Okay? And then, so nag-mental count ako siguro ko mga 30,000 one night. Not bad, guys, ha? 30,000 one night for a insulto daw kaayo para sa mga batanon. Paulaw sadta. Di ba? Consistent. 67 years old. Grabe. This is one sure na to na hindi talaga tsamba. I see that he already developed a winning strategy. And napakaganda yung mindset niya. Sabi ko, wow, 67 years old, earning 30,000 in one day. Wow. Guys, hindi pa natapos din.
Kasi early this morning, nagpasabog naman siya dun sa GC. Actually guys, marami, hindi lang si Sir Eman. Actually, tuwang-tuwa lang talaga ako with this kind of guy. Ang personality niya kasi is very, masayang kasama. And then 67, Manggod, 67. So ano naman siya doon? Nag-send naman siya ng result niya. Ito yung sinend niya. Ito yung Zoom version. 312 USD. So magkano yan? 18,000? 18,000? Tuloy-tuloy yan guys. So 67 years old. Wow. Wow. Amazing. Amazing. So, yun lang. Just parang ano lang yun. Teaser lang. Alright. So let's go to our main topic for tonight. One of my favorite author, Tim Grover, who is the personal coach of Michael Jordan and Kobe Bryant, he said, winning wages war in the battlefield of your mind. Winning wages war in the battlefield of your mind. Pag nasa isip mo, talo ka talaga. Pag nasa isip mo, panalo ka. Alright? So, what is the mindset of a profitable trader? Are you ready? Guys, I suggest if you take some notes, because I'm not going to share my presentation after this one. This is a real research content when we talk about the mindset of the trader. Okay, mindset of the trader. Okay, so take some notes and then so that you will be able to digest everything. Remember, the secret in trading is learning. The secret in trading is learning. Okay, number one. Like I said, this is a hard pill to swallow. Self-belief or go home. Guys, if you're going to engage in any business, especially in trading, you need to believe, guys, in yourself. Bakit? Kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, sinong maniniwala sa sarili mo? Alam niyo ba na maraming tao na sinasabihan ko dito nga, bro, I think you are not ready for this one. Please, wag ka munang mag-trade. Marami. Nag-chat sa akin, nagme-message sa akin, sabi ko, I think you're not ready. You need to believe in yourself. You need to believe in what you're doing. Otherwise, believe or go home. Anong ibig sabihin ng go home? Uwi ka na lang, wag ka na lang mag-trade. Sayang lang yung pera mo. So there's no option, guys, to be successful. You need to believe in yourself. Buddha said that the mind is everything. What you think is who you become. Ano yung pinaniniwalaan mo? Yun yung mangyayari sa'yo. If you think that this is not working, bro, stop what you are working, go home. Bumalik ka kapag ready ka na. Are you with me? Okay? Okay? Sabi naman ni Ford, yes, if you think you can, or if you think you can, you are it. In other words, the secret of this business is on what you believe in. Nasa utak mo. Sino dito naniniwala sa sarili nila? Or sino dito parang kulang sa paniniwala sa sarili nila? Guys, eto, this one. When I about to discover this one, I don't know if you're familiar with Dennis Waitley. Hindi ko nasama to. I just remember this one. Dennis Waitley is a Olympic coach in the USA, I think way back 90s. Late 80s and early 90s, Dennis Waitley. Si Dennis Waitley is a psychological coach sa lahat ng mga Olympic in the US o mga Olympic athlete. Ngayon, bago lang natin nalaman, di ba, si Yolo, mayroon pala siyang mind coach. Yung si Hazel, Coach Hazel, yun yung mind coach niya or psychological coach. But sa US, matagal na pala. Yun yung secret nila, marami silang gold. Kasi they wanna make it sure na before this athlete goes into training, they wanna make it sure na naniniwala siya sa ginagawa niya, matatag siya, tama yung perspective niya. Kasi otherwise, pag hindi siya mentally ready, hindi nila ito ipapapadala sa labas to compete. And that's their main criteria. And Dennis Waitley made a very, very tremendous study about this one. That those athletes who believe in themselves is proportion to the result that they are getting. Are you getting this one? Iulitin ko. I am too deep. I am too serious. I am too
let me know. Kasi ganito naman talaga, kailangan seryosohin yung success eh. Alright? So, sabi ni Dennis Waitley na sino yung mga athlete na malakas yung paniniwala nila sa sarili nila? Yun yung mataas yung chance na magkakaroon ng gold. And mayroon siyang study about this one. And yun yung talagang nangyayari. That's the reason why maraming gold medal sa Olympic. Believe or go home. If you don't believe in this one, uwi ka na lang. Kasi sayang lang yung time mo, sayang lang yung pera mo, sayang lang yung mga mga panahon. Alright? Okay. Alright. Confidence and decision. Confidence and decision making. Self-doubt leads to hesitation. Kapag kasi hindi mo sure, hindi ka sure sa move mo, nagsi-self-doubt ka. Kapag kasi nagsi-self-doubt ka, nami-miss mo yung opportunity. Kapag ka nami-miss yung opportunity, sometimes nagkakaroon ka ng premature exit and from trades. Very good example. Last night, nagbigay si VIP Signal ng gold. So, excuse me. So, some of those hesitate and some not. Kasi nagkaroon ng consolidation yung market. What happened is, kaninang umaga mabalik yung gold, yung iba nag-TP. So, ganun lang yan eh. If you are not sure, kailangan talaga guys aralin. Because if you are not sure, nagsa-self-doubt ka, you miss opportunities and you tend to make a bad decision. Consistency in education, execution with self-belief follows their strategy consistently. Kapag ka malakas yung paniniwala mo sa sarili mo, consistent ka sa strategy na pina-follow mo. You avoid impulsive or emotional-driven trades. Ano yung ibig sabihin ng emotional-driven trades? Dalawang klase yan. Emotional-driven trades kapag ka panalo ka. There's a lot of people here na nagsabi sa akin, Coach, this one, hindi ko lang sabihin kung sino. Coach, panalo ako. Sabi ko, wow, 200, bro, TP ka na. Oh, chill ka na, relax ka na. Sabi niya, pagkagabi, nag-set, Coach, panalo ako, 400. Sabi ko, bro, congratulations, you did good. Chill ka na, relax ka na. Tapos the next morning, sabi ko, bro, kumusta? Bro, natalo ako. Lahat, natalo ko. Diba sabi ko, chill ka na, relax ka na. Bakit? Nagkakaroon ng emotional. Too much, na-hype siya. Okay? Walang masyadong consistent strategy na pinapalo niya. Okay. Another scenario. You lose. And then you lose kasi gusto mo yung bawiin yung lose mo, nagkakaroon ka ng trades na hindi maganda yung decision making, gusto mong bawiin kasi natalo ka. Gusto mo and that's what we call chasing donkeys. Nag-chase ka na. So tendency, you will lose after lose after lose. Maraming lose. Sa Bisaya pa, na-lose-lose tayo noon. Alright? Sige, tawas ang tagamay. Katulgon ang uban. Guys, wala bigo kita. Hindi ako nakakita ng profitable trader na na hindi masaya. Alright? Okay. Focus on growth. Believing in the potential to fosters growth mindset. That's the only thing to develop your self-belief. Mag-aral, 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 focus on growth and continuous on learning. Wow, ito yung nangyayari sa ECA. Ito yung nangyayari sa Academy. Alam nyo kung nandito ka lang, I'm sure lahat ng nag-join, hindi naubos yung trainings dito. Sino dito nakaubos ng training? From basic to advanced, to masterclass, to live trading, to back testing, marami. Kung titinan mo guys sa ECA, grabe, ang dami. Siguro more than 300 training videos nandun. But if you are really serious in what you're doing, makukuha mo talaga. Kagaya ni si Jade. Hi Jade, nandito ba si Jade? Jade, let me know if you are here. Si Jade nag-enroll sa, I think 4 days ago. Okay? Alright. All winning traders share common traits, unshakable self-confidence. They possess a strong fundamental belief in their ability to succeed consistently. Okay. Number two, this is important and this is big. Embracing failure or losses in trading. Guys, kailangan mo mahalin yung pagkatalo mo
mahalin yung talo mo kasi lahat yan part sa trading journey mo. I'm here, Coach. Sabi ni Michael Jordan, I failed over and over again in my life. That is why I succeed. Yung iba, one day may nag-message sa akin, Coach, talo ako. Ano yung talo ko? Medyo malaki. Magkano yan? Tiningnan ko, 150. Sabi ko nga, malaki nga naman. Pero napansin ko dun, send account. Ma'am, send account ka lang pala. Magkano talo ko, Coach? Ang talo mo, ma'am, is only $1.5. Tapos kinakabahan na siya. Diba? Parang she feel na that's the end of her training journey. Okay? Guys, if you don't know how to embrace failure and losses in trading, darating yung time na mag-stop ka. And you know, this principle is not only in trading. It's normal in anything. Lahat ng negosyo, di ba? Minsan nalulus tayo. That's normal. Tanungin mo lahat ng mga successful individual, i-research mo sa Google kung may mga losses ba sila. Tingnan mo si Donald Trump kung may mga losses ba siya. Tingnan mo si Elon Musk kung may mga losses ba siya. And you will be shocked, guys, sa dami ng mga losses at failures na daanan nila. Kaya sila naging successful. Sino ba naman nagsabi that failure and losses is the opposite of success? As a matter of fact, you need to fail, you need to lose for you to be successful in trading. Uulitin ko, you need to fail, you need to lose for you to be successful in trading. Guys, wala pa akong nakita na successful trading na hindi siya na-lose sa trading. Alright? So if you're not ready to lose, you are not ready to win. If you are not ready to lose, you're not ready to win. Okay? That's why I like Michael Jordan. Michael Jordan, the greatest. Lahat ba ng tira ni Michael Jordan, pasok? Hindi. Stephen Curry, the greatest basketball player of all time. Lahat ng tira ni Stephen Curry, pasok? Hindi. Kobe Bryant, one of the greatest player of all time. Lahat ba ng tira ni Kobe Bryant, pasok? Hindi. As a matter of fact, maraming hindi pasok. Compared sa pasok. But they possess and believe in themselves. Kaya tira lang sila ng tira. Tira lang. Tira lang ng tira. Trade lang ng trade, guys. Trade lang ng trade. Trade lang ng trade. You never lose. You only lose when you stop. You only fail when you stop. Kasi the moment na nalulose ka, na-fail ka, nade-develop mo yung discipline, nade-develop mo yung risk management, nade-develop mo yung skill mo na kailangan talaga, I need to trade on my, like this one, guys. This one. Minsan kapag hindi natin ito, habang natatakot tayo, nalulus yung opportunity. Yung iba, grabe, demo pa lang, Coach, I think this is not working. Bakit? I already lose 200 USD. Sabi ko, is that a real account? Sabi ko, Coach, demo lang ito. Sabi ko, congratulations, normal lang yan. Walang nag-practice ng bisikleta na when he first jump into the bike and already ride perfectly. Hello? Are you with me? Nandyan ba kayo? Sabi ko nga, this is hard pill to swallow and welcome 131 participants. Are you ready to be slapped tonight? Okay lang. Kung maging successful ka naman, why not? Diba? So, embrace in failure and losses of trading. Walang perfect sa trading, kapatid. Alright? So, losses are inevitable. No matter how skilled, or no matter how experienced the trader is, not all traders will be successful. Guys, I want you to type congratulations on the chat box. I want you to type congratulations on the chat box. Congratulations kung nadaan na kayo sa talo sa trading. Congratulations. Congratulations. Kasi part yan eh. Part yan. Congratulations. Yes, congratulations. Part yan. Okay? So, not all trades will be successful and then you need to accept it. Accepting losses are part of the journey. You avoid mental reaction. Kasi pag hindi mo kasi yan tanggap na mangyayari yan, nagkakaroon ka ng frustration. Nagkakaroon ka ng frustration, nadi-discourage ka.
Nagkakamali na virus na yung mindset mo, nagkakaroon ng, ay, baka hindi talaga working sa akin to. Baka ano pa. And to think yung talo niya is only 10 USD. Baka hindi para sa akin to, okay? No matter how hard the things that will happen to your life, if you are prepared to do this one, you will not be shocked. Hindi ka ma-shock. That's why, alam niyo ba sa NASA, guys, mahilig kasi ako magbasa ng libro. Alam niyo ba sa NASA, guys, yung mga tawag nito? Yung mga astronaut, yung final na test nila is not about skills. Yung final na test nila is about how they doing to handle in times of tough times. Kasi 'di ba, kung nandun ka sa space, walang 911. Kung nandun ka sa space, walang ambulansya. Kung nandun ka sa space, no one will get you out there, 'di ba? So, ite-train nila how this certain astronaut will respond when it comes to certain failures or certain uncertainty na mangyayari sa kanila. That is why success depends on how you respond on the situation. Are you with me? I am making sense here? Naririnig niyo ba ako? To avoid mental reaction and mental focus. Kasi nawawala ka na, minsan napoprostrate ka na kung hindi mo siya piniprepare na normal talaga mangyayari sa iyo yan. Okay. Meron, madam, kulot, 15, meron. Tomorrow, pero this is exclusive for those who are enrolled. Okay? Meron, pero exclusive doon sa yung training about how to set up. Tonight is not about skills. Kasi yung skills kasi, guys, kung tama yung mindset mo, matutunan naman lahat yan eh. Skills can be learned. Pero yung mindset, mahirap eh. Mahirap ituro talaga. Sometimes, sinasabi ko, sometimes I need to admit the fact that it's so hard to cure wrong mindset. It's so hard to cure scarcity mindset. It's so hard to cure poverty mindset. Pero if feeling ka, mangyayari sa iyo yan. Skills, madali lang yan eh. Tingnan mo si Sir Eman, di ba? 67 years old, tama yung mindset niya eh. Hindi niya tinanggap yung fact na maybe I'm too old for this one, I'm not taking, then I'm not going to, di ba? Pero tama yung mindset siya, kaya naging successful siya. Alright? Guys, if you could open your camera, I would really appreciate. Kasi training naman to. And this is not for, actually, this is not for just a random people. This is for those who are willing to be successful. Lessons from losses. Each losses rather offers an opportunity to learn and refine your strategy. Kaya ang the best strategy, bro, nalulose ka, bakit? Bro, ang gagawin mo, get your notebook and then make a journal. Isulat mo ano yung mga bakit ka nalose. Wala kang stop loss, nag-overtrade ka, masyadong malaki yung ano mo, isulat mo. Okay? So that you can only lose if you don't learn. But those losses are your tuition. Kailangan mo yun para you become a better trader. So learn and refine your strategy, viewing failures as stepping stones rather than setback. Leads to growth and resilience. Ang problema sa atin na mindset kasi tayo that if you lose, then you're out. If you fail, then you're out. If you, mamuguna siya, ganyan nangyari sa kanya, ninana, mamuguna siya, ana, ganyan yung mindset ba? I'm sorry sa mga hindi Bisaya, 'di ba? Pero kung titingnan mo talaga, guys, part naman talaga yan ng success. Kailangan mong mag-fail to produce resiliency para maging matatag ka, para hindi ka maging iyakin. Embracing failure is part of the process. Trust the process. You can maintain confidence, discipline, and stability to become a profitable trader. As long as you embrace that, I will trust the process. This is all part of the process. Kaya ang advice ko sa inyo, guys, kung hindi lang ganun kalaki yung capital nyo, mag-send account kayo. Mag-send account kayo. Yung 100 USD nyo, magiging 10,000 cent yan. Send account, tapos yung trade mo maliit lang. 0.01. Kasi, I want to be honest with you that yes, marami dito, one day, first week lang, yung 200 nila naging 2,000, yung 200 nila naging 1,000, pwede. Pero it's not for everyone. But I want
ang goal po natin dito sa pag-start natin is matuto tayo, and the only way to learn is to apply. Apply, execute. Learn, apply. Learn, execute. Hindi pwedeng puro learn. Kaya sinasabi dati, mga seminarista lang yan. Puro seminar, walang application. Hindi rin pwede puro application. Walang learning kasi hindi ka na sa sharpen. Okay? So you learn and then you apply. You learn, apply. You learn, apply. Send account, it's okay. Remember, your first goal is to learn. Kasi given na yung success, guys, I can promise you, I can guarantee you, kapag ka alam mo na yung ginagawa mo, you can scale. Pwede kang mag-aggressive. Pero it's like kung hindi ka pa kasi sure, parang it's like you're practicing driving. Bago ka lang, first day in driving, second day in driving. And then nagagas ka na nagagas, nagre-rev. Second day in driving, umabot ka ng 80, umabot ka ng 100. Di ba that's so risky? Kasi hindi mo alam yung ginagawa mo. So dahan-dahan lang muna. Your goal is to learn and to trust the process. Number 3, kalapit na tayo. Willing to pay the price. And congratulations tonight, you joined. That means you are willing to pay the price. Ibig kong sabihin na you are serious. Gusto mong matuto talaga. Hindi lahat maging successful sa trading industry because hindi lahat willing to pay the price. Anong ibig sabihin yan? Kailangan ba bayaran mo yung 149? Partly, kasama na yun kasi enrollment mo yun eh. Buti nga sa atin, mura lang. But sabi ni Les Brown, you must be willing to do what the others won't do to achieve what others won't achieve. Kung gusto mo makuha yung mga bagay na hindi nakuha sa ibang tao, gagawin mo yung mga bagay na hindi ginagawa ng ibang tao. So simple. Okay? Kung iba iyakin, wag kang iyakin. Kung iba madaling mag-give up, wag kang basta mag-give up. Okay? Aralin mo. Kasi kung may isang taong nakakuha, maraming taong nakakuha. By the way, I'm looking for another presentation. Okay. By the way, imagine niyo guys, imagine niyo. Sinong nakakilala kay Wright Brothers? Wright Brothers. Who knows Wright Brothers? Wright Brothers in December 17, 1903. Wala na. Yeah. Thank you. Wright Brothers in December 17, 1903. They become the first individual who invented a plane. Sila yung nag-invento ng airplane. Imagine niyo, during that time, wala pang nakapag-invento ng airplane. And people are telling them, are you crazy? Lilipad yung metal? Metal can fly? You can fly? Are you crazy? Diba? Yun yung mindset ng mga tao at that time. And considering yung failures, losses na nangyari sa kanila when they try to fly and then they fall down. Okay lang bike, matumba na ka, pangos-pangos lang ka, din kagamay, tindog ka, di ba? Pero airplane, grabe. How many times? No? Study shows that when they started, they were crushed more than 100 times. Siguro isang crash pa yan. This is not for me. Hindi pwede sa akin to. And the hard thing about this, sa ginawa ng mga Wright brothers, kasi no one at that time was able to do or was able to fly a plane. Ibig sabihin, wala pang nakagawa. Pero sa trading guys, sa community natin, every day, after every day, ang daming resulta. You see the difference? Nasa mindset eh. Nasa mindset. Ako, I can't imagine. Anong klaseng motivation ng mga Wright brothers na to? That's why I want to dig deep into this kind of people eh. Kasi wala pang nakagawa at that time, but they try to prove that this thing will work. Alright? Pero ngayon, dami na nakagawa and then people are telling, ay, this is not working. What's the difference? Come on. Mindset, okay? Willing to pay the price means you are being prepared to make necessary sacrifices.
There's no such thing as easy success. Guys, I tell you, if you get into business, guys, marami kayong issues. A lot of issues, a lot of struggles, a lot of trials. Sometimes, in trading, dito ako nakakaroon ng anxiety for 6 to 8 months. Umiiyak ako, nagda-drive ako, umiiyak ako. Lord, bakit nangyari to? Lalo na yung one time, 400,000 na wala sa akin isang gabi. Hindi ako makatulog, sabi ko, my God, bakit nangyari to sa akin? And to sum all, yung lose ko sa trading, umabot na ng 7 figure. Hindi ko pa sinabihan yung wife ko. Actually, bago pa lang, sabi niya, di, abot 1 million na itong pinili sa voice. Sabi ko, sorry me, because gusto ko lang suluhin kasi I don't want you to take the load. Pero that was so stressful for me because back then, wala pang economy, wala pang Manara, wala pang VIP signal. Kaya when this economy presented it to me, sabi, wala pang community, wala pang ganitong training. Self-study lang talaga. So, I'm not sure, even sure if this thing is right. Okay? So, necessary sacrifice to endure challenges, risk, cost, and acquired to achieve a goal or a success in trading. Kailangan you are willing to pay the price. Financial commitment also, it's part of willing to pay the, it also refers that the money that you might need, remember, to invest in tools. Sa atin, meron tayong tools, meron tayong education, meron tayong capital. Kagabi, meron akong kachat, that's why I sleep late. I thought he's going to enroll na, and then eventually later on, nakita ko sa kanya that he's not ready. Sabi ko, bro, wag ka munang mag-trade. I think you are not mentally prepared for this one. Kasi feeling ko natatakot ka. So yun. Pero kung sa iba pa yun, mag-join ka na, akong bahala sa'yo. No, I don't do that. I wanna make it sure that you are ready. Kasi this is not about me, this is about you. Ikaw yung mag-trade, di ba? So yun, part yun sa commitment. So, kailangan. Actually, kung titingnan mo, yung 149 is so cheap. Diba? Tingnan mo naman yung nangyari kay Sir Eman. 500 USD. Actually, meron dito. I want to interview si Jerome. Jerome is an OFW na consistently kanina, I think 200. Pero last week, nag-2,000 siya. The other week, nag-1,000 siya. Serious yun. Sabi niya, paragi akong talo. I think I shared it one to the GC. Dati, paragi siyang natatalo. Lose after lose. And now, for only 149 and with Manara, so ito pala yung solution ko. So, nakuha niya yung code. Alright? So, willing to pay your price means fully embracing the journey towards your goal, knowing that success doesn't come easily. That sacrifices are necessary. Sulat mo sa chat box, kailangan. Tinuod, barato rani. Sa iba, advance is 50K. Yeah, tama. Totoo. Actually, 50K, mura lang nga din yun eh. Kaya yung mga iba na hindi nila na-appreciate, alam ko na, they are not our audience eh. Hindi sila prepared for that. Okay? Kailangan eh. May mga bagay na kailangan mong gawin para maging successful ka sa forex trading. Kung kailangan mo mag-aral ng 2 hours a day, aralin mo. I think si Jade nandito siya, inaral niya eh. Tapos mga isang lang. Jade, are you here? Are you here? Hi, Jade. Yes, Coach. Hi, Jade. Hi. Kasi na-amaze ako sa story mo eh. Si Jade is an OFW. Okay, hindi na natin sabihin kung saan Jade, kung saan yung country mo. But right now, off-board ka, tama? Yes, Coach. Okay. And then, nag-join ka sa economy since when? Last Friday. Last Friday? So, wala pang Yes, 1 week? Wala pa pong 1 week. Wala pa po. Grabe. Have you tried trading before or no idea in trading? Wala, zero knowledge. Zero knowledge ka talaga sa trading. Pero alam mo na somehow na may itong trading nag-i-exist and then some sort of thing. Yes. Bakit ka nag-join? Dati ko pa siya iniisip na maganda, tapos yung partner ko sinend yung link and then sabi ko, sige, try ko nga sa Zoom sumali. Okay. And then I was so inspired sa presentation and then it never fails me until now.
Kasi isipin mo, 3 days pa lang or 3 times pa lang po ako nag-trade. And then Three yung times. enrollment ko. Yeah, 3 times pa lang po. 3 times. And then now yung Nag-screenshot ka kahapon, nanalo ka ng around 87 USD. Anong nangyari? still counting. I still counting. That means sumobra pa sa 87. Yes, coach. Yes, coach. Magkano na ba yung napanalunan mo ngayon? If you don't mind. Tingnan ko sa history. Wow, grabe ah. May pa-history na. So Jade, no idea in forex trading? 92. Nag-enroll ka kasi gusto mong matuto. Do you think solid ba yung 149? Sobra po sa sulit. Within just siguro 2 trades lang po. Nabawi ko na yung sumobra pa siya. Nabawi mo na yung bali na capital mo. Yes, coach. Sumobra pa. Sumobra You see? pa po. Wow. No idea in forex trading. Anong ginawa mo? I just wanna know. Kasi baka may ginagawa ka na hindi ginagawa ng iba for a new enrolled na in less than a week. Anong ginawa mo? Pag-join mo, anong ginawa mo? Pag-join ko, gaya ng sinabi nyo, study ko lang yung ICA, yung advanced trading, yung beginners, and then nandun na yung Manara, yung tools lahat. Pero yung the best weapon po talaga is yung emotional aspect. Kasi yung trading is like yung kasi yung trading, so far yung experience ko sa first day ko is like a roller coaster. Bababa, tataas. So, Dapat talaga guys, tamang mindset. Tamang mindset. Alright, okay. So, bakit roller coaster? Bababa, tataas, tapos ikaw matataranta ka na kasi nag-negative ka na ng 50. It really happens to me na yung natira lang sa ko is $8 at that time. Tapos recover mo? Yes po, nag-hold lang po talaga ako. Dapat kasi buo yung foundation mo sa sarili. Huwag mo basta-basta bitawan kapag ka nag-negative ka. Hold ka lang. Kasi ganun lang kasi ipapalagay natin susugal ka. Kung hindi ka susugal, hindi ka mawawala, hindi ka rin magkakaroon. So, uubusin mo na yung meron ka. Uubusin mo na yung meron ka eh. Grabe Kaya ako, in mindset to. Okay. Kaya ako, hold talaga. Until now, still holding. Alright, thank you so much, Jay. Thank you. Guys, grabe ha. Grabe, imagine mo. Kung hindi sa economy, I never seen a new trader like that. Not for just, sabihin na natin 5 days. 5 days, natutong mag-trade, and then 5 days, nanalo. Wow, grabe. You know, when I started forex trading, 2 days, 15,000 ko. Wow, wala. Parang wala bula. And then another, kumita ng konti, nawala din. Siguro mga in 1 month ko, I lose 50,000 for my first trades. Yung personal na manual trades ko talaga. Pero this guy, grabe. At few days lang. Pero guys, nakita mo dun, hindi siya natatakot. He's willing to do some certain sacrifices. And then nakita mo dun sa sinabi niya ni Bro Jade na inaral niya talaga. Inaral niya talaga. Itiningnan niya dun sa siya. Kasi nagme-message sa akin, bro, dito ako ngayon, bro. Focus yung talaga. Pag-aaral niya talaga. So congratulations, bro. Keep winning. Let's move on. Let's move on. Guys, malapit na tayo. Own it, take 100% responsibility. Listen, dito nagkamali yung marami. Own the business, take 100% responsibility. Anong ibig sabihin nito? Sa totoo lang, ang solution nasa sayo. Wala sa coach mo, wala sa Manara, wala sa VIP Signal, wala sa economy. Ang solution nasa sayo. Kasi ikaw naman yung nagtitrade eh. The decision making, ikaw eh. Ikaw yung nakakita sa opportunity. Ikaw yung nakakita kung kailan yung papasok. Kailan ka mag-buy, kailan ka mag-sell. So the only solution in this game is you. That's why you need to own it. Anong ibig sabihin ng own it? Make it yours na hindi sa iba. Okay? The solution because you are the CEO in this business. Like I said, trading is a business
By the way, not unless you treat it as a real business before ka magiging successful. You treat it as a real business. Doon nga sa core group ko, ang aral ko sa kanila, guys, treat this business as if you put 5 million. Kasi kung 5 million nilagay mo, hindi ka basta-basta mag-give up. Kasi you already put a lot. So, own it. The solution is within you. Nasa sayo ang solution. Ang susi, guys, nasa sayo. Sino nakakilala nito? Sino nakakilala nito? He's one of the greatest coach in the history. Okay? Wala? Wala nakakilala? Okay? This guy revolutionized the concept of owning it and taking responsibility in business. Or, I mean, in basketball. Di ba dati sa basketball, sisihan lang sa sisihan? Ikaw kasi, hindi mo pinasa eh. Ikaw kasi, pinasa mo eh. Ah, hindi. Ikaw kasi, pinasa mo. Ikaw kasi, hindi mo pinasa. Di ba? So, yun. This guy, guys, is one of my favorite coach, John Wooden. John Wooden is 10 times NCAA National Championship coach and considered as the greatest coach in collegiate league. Siya yung the greatest. But yung principle niya, kinuha nila Steve Kerr, kinuha ng mga NBA coach right now. Ano yung principle niya? Ito yung principle niya, guys. If we lose in the game, I take 100% responsibility. Come on. You need to understand this one. Ano yung sabihin? Sa interview, guys, sorry, natalo. This is not because of my team. This is not because of the players. I'll take 100% responsibility about this one. I'll accept it. I took the blame why we lose. Grabe. Yun yung nangyari. Kaya ngayong maraming coach sa basketball, di ba? Alam mo na ngayon, pag nagkamali sila, di ba, they tap. I'm sorry, it's my fault. Sorry, it's my fault. They owned it. They take 100% responsibility. Di ba? Pero yung sa mga amateur, ikaw kasi pinasa mo. Just awayon pa. Di ba? Kasi they are not willing to accept responsibility. And you only be successful if you accept responsibility. Kasi may nagkakaroon yan ng psychological impact sa growth mo. Okay? Kaya si John Wooden is considered as one of the greatest coach because of those statement that if we fail, if we lose that game, I take 100% responsibility. I took a blame and no one is to be blamed. But if they won, if they win, it's not because about me. Congrats, all the credit to my players and to the rest of the coaching staff. Grabe, imagine what kind of coach this is. Kaya no question, inaral. Maraming mga professional coach inaral yung principle niya sa basketball. And because of that principle, nagkakaroon ng mga coaches, basketball players na they own the responsibility. Every time na nagkakamali sila, guys, it's my fault. I'm sorry. Di ba? Diyan sa basketball, if you are in basketball, di ba? Guys, it's my fault. I'm sorry. Ganun eh. Kasi they already know how to own it and how to take responsibility. Are you getting this one? Are you following? Okay. Taking 100% responsibility in forex trading is crucial. It shifts the focus from, listen, this is important. It shifts the focus from external blame to internal blame. Chances are, if you don't take ownership about this one, if you don't take 100% responsibility about this one, if you lose, you took the blame to other people, and that is blaming or victim mentality. Are you with me? Hello, like I said, this is a hard pill to swallow. So, ang mangyayari, kasi hindi nag-work eh. Kasi yung market eh, kasi mayroong manipulation eh. Guys, you never win the market. That is trillion compared to cent account, di ba? Di ba? You can never. But you only control in yourself by taking responsibility that if something wrong, I take the responsibility, I take notes, nagkamali ako, and then I move on, and then I learn. Owning your decision and action. So actually guys, sa totoo lang, maraming nagbi-blame sa akin eh. Coach, hindi ito nag-work eh. Coach, hindi ito nag-work. Sabi ko, bro, kung nag-work sa iba, baka may ginawa sila na hindi mo lang nakita. Sabi ko, bro, saan ako nagkamali? Sabi ko, bro, nagkamali ka sa mindset mo.
Kasi you already feel, you already believe na hindi siya nag-work. Hindi talaga mag-work yan. Kasi sa isip mo na, hindi. Nagiging bias ka sa decision mo kasi mayroon kang preconceived ideas na ganito, ganito, ganyan. So, nagkakaroon ka ng external blame. Ay, kasi hindi nag-work eh. Ay, kasi hindi nag-ano eh. So, ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, take 100% responsibility. Owning your actions and decision. Hello, kayo kaya yung nag-trade. Kayo yung nag-aral. Tapos yung nalos ako, ako yung nabiblame. Sabi ko, this is crazy. Pero tinawanan ko lang yun. Alam ko that this guy, ang mali niya is mindset. Marami. Marami. Kaya nga, owning a decision. Ang problema kasi guys, if you don't own that responsibility, if you don't own that decision, hindi tayo matuto. Kasi hindi natin tinatanggap na may something na kailangan i-improve sa salina. Listen to this one. The forex market is unpredictable, is uncontrollable. Our cent account, even our dollar account, cannot move the trillion account industry. Okay? Hindi siya mag-e-effect sa sentimental analysis. Hindi siya mag-e-effect sa buyers and sellers. Sabi ko, oy, magbabay ako nito ng marami para aakyat siya. No, it cannot affect. Kasi very, 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 very tiny lang yung ano natin compared dun sa the market itself. But your responses, listen, your responses to it are entirely within your power. Ano yung ibig mong sabihin? You can't control the market, but you can control yourself. By taking responsibility, you empower yourself to manage. Eto na ngayon, kung tinatanggap mo na nagkakamali ka, so now you will able taking responsibility to manage risk, adjust your strategy, and maintain your discipline. This is the only way. Kailangan mong matuto ay nagkamali ako. Like for me, for instance, one of my biggest lesson in Forex is yung 400,000 in one night. And then ano yung lesson learned ko doon? Hindi na ako magte-trade ng Friday night. So from there hanggang ngayon, hindi ako nagte-trade ng Friday night. Kasi sa Friday night, that's a different story, but that's me. That's me. Sa Friday night, they'll be volatile because big players are coming in. So yun, it's either you learn or you lose or you blame. So hindi tayo mananalo kapag we blame. I hope you guys are getting this one. Blaming external factors can lead to frustration and emotional trading. Kasi, si ano kasi, mali kasi yung signal. Sinabi ko na nga na walang 100% eh. Diba? Pero mataas yung win rate. Diba? Ano kasi, hindi kasi sabi ng ano, bro, this is your business. Own it. Take 100% responsibility. Which are detrimental to Forex business. Maraming ganito. Okay, maraming ganito. Owning your trading journey, take 100% transforms you into, natatransform ka, gumagaling ka kapag ka inaamin mo yung mga pagkakamali mo. Yun lang naman yung ibig sabihin ng taking 100% responsibility. Walang kang ibang sisihin. Kung natalo ka, then you celebrate. Bakit? Kung marami ka bang panalo, mag-a-ask ba ako ng commission sa'yo? Wala. I'll never ask. In fact, if we meet, and then if we have a dinner together and if we have a coffee together, I pay my own bills. Hindi ko sabi na, MJ, kasi marami kang ano ngayon, marami kang taas yung TP mo ngayon, can you pay? No, I don't do that. Because for me, there's no such thing as free in this world. Diba? It shifts the focus on blaming circumstances to creating. Dito na ngayon yung maganda. Kasi kapag ka nagbe-blame ka, you cannot adjust within yourself. That trading is a matter of adaptivity and creating solution eh. So if you own it, nagkamali ako dun I took responsibility for that loss. Bakit kaya? So nagkakaroon nag-work na yung mind mo. Ito kasi. So nakikreate ka ngayon ng solution. Are you with me? Bakit ako nagkamali dun? Diba? Kakanta ka ngayon, saan ako nagkamali? Saan ako nagkamali? Di ba? So you're able to evaluate. Saan ako nagkamali? Saan nga ako nagkamali? Okay, dapat kasi tapos na ako nagtitrade pa ako nag-overtrade ako. So
Dapat kasi ito lang dapat yung ano yung SL kasi nag-adjust pa ako. Okay lang yung adjustment ng SL guys, basta I move SL to N3. Pero yung move SL to more SL, that's not okay. Okay? Ultimate leading to sustained growth. And this is the only way to sustain growth is creating solution. And you can create solution if you own responsibility. And you will be successful in Forex trading. I hope you guys getting it. Are you getting that one? Nakukuha niyo ba? Because yun na yung ano eh. So, ito yung kung i-drawing natin, if you own responsibility, if you own 100% responsibility of your trade, ang mangyayari is magkakaroon ka ng adjustment sa trade mo. So, nagkakaroon ka ng adjustment, magkakaroon ka ng improvement sa trade mo. Diba? So, kung hindi, if you don't own the 100% responsibility, negative ka, mangyari is you took the blame to others. Ikaw kasi, di ba? You put the blame. Mali kasi si ano di ba? Mali kasi. And you put the blame to others, you will not improve. Kasi you don't feel that there is something in you that is about to correct or is something in you that about to improve. Are you getting this one? So the ultimate goal in this industry is growth. Yun lang. Sabi ni Super Sunny, the new secret of success, the new secret of happiness, the new secret of happiness is growth. Growth, growth, growth. Masaya ka. Kung yung portfolio mo na panalo, di ba? Can you relate? Kahit maliit lang na blue yan. Kaya yung iba masaya sila i-share. Actually guys, it's not bragging. Para sa mga mo, bakit kailangan i-share? Bakit kailangan ipakita na ganyan? Yun, nanalo sila. Kasi hindi mo alam guys kung gaano sila kasaya. Kahit 17 USD lang yan, kahit 20 USD lang yan, kahit demo lang yan. Kasi nagkakaroon ng growth, hindi mo alam kung gaano sila ka-excited, kung gaano sila kasaya nung nakuha nila yung pagiging profitable in trading. Kaya sinishare nila sa community. Ganun yun, masaya lang sila. Yung mga ano naman is, mga inggitera, siyempre naiinggit lang. Diba? So the ultimate goal is growth. But the ultimate growth for your trading is you need to grow yourself. Nagsisimula sa iyo. You grow yourself by learning. And then we learn, you execute, and then you execute, you adjust, and then you adjust, you grow, and when you grow, you develop a winning strategy. And you develop your winning strategy like just Sir Eman and the rest of the team, nagiging consistent yung winning mo. Hindi na siya tsamba. Kasi alam mo na. Alam mo kung anong time. Bakit guys, iba-iba yung strategy? Always remember, there are a lot of ways to be profitable in trading. Maraming method, I tell you. Even thousands or millions of method. Bakit marami, sir? Kasi una, iba-iba yung pair yung choice natin. When you choose a pair that could create a domino effect on the time frame, is it London session? Is it New York session? Is it Asian session? Is it Tokyo session? Ganyan. Is it Australian session? Or other session? Tapos iba-iba yung time na gusto mong i-trade. Tapos iba-iba yung time frame na gusto mong aralin. So maraming factors. So yung iba gusto nila scalping. Yung iba naman gusto nila long term. Day trade, swing, or even long term. So iba-iba. So the only safest way to be profitable, ito yung conclusion ko guys. The only safest way to be profitable in Forex trading is to learn. Nothing more, nothing less. Kailangan kang matuto. Lalo na sa mga panahon na nag-start ka pa lang. Mas lalo kang kailangan mong galingan. Mas lalong kailangan mo siyang aralin kasi nag-start ka pa lang. Okay? You need to learn. Adjust, learn, adjust, learn. Then eventually, growth will be yours. Madali lang. Madali lang eh. Madali lang i-grow yung income eh kapag alam mo na kukuha mo na. Are you with me? Guys, are you learning tonight? Nakuha niyo ba? To sum it up, sino nakapag-take notes? What's the principle number 1? Sino nag-take note?
Principle number 1, drop in the box. Okay? Just a summary. Ano yung number 1? At least may nakukuha. On the business, mindset. Ano pa ba? Self-belief, coach. Yes. Or Self-belief or go home. Okay, so yan po no yung ating na makita po natin yung ano yung mindset dapat ng isang traders. So napaka napaka motivated nung yung mga napakinggan po natin at na-motivate tayo na kung saan ito yung mga dapat natin gawin. Actually hindi lang naman sa forex, so kahit saan negosyo, mga sa pag-aaral mo, sa career mo ngayon. So dapat nandoon yung mindset po lagi natin. Okay, so tayo marami na po tayong pinagdaanan ng mga pagsubok pero syempre still working on it because meron tayong dreams, may mga pangarap tayong dapat matupad. Kagaya nyo, marami na tayong mga losses, marami tayong mga mistakes but still ginagawa natin yung mga dapat pa nating magagawa kasi pag uminto tayo, wala nang mangyayari sa buhay po natin. So, ito po yung economy, no? Itong economy na po is academy. Is academy na kung saan nagtuturo sila about forex, crypto, stock market. So, ang kagandahan dito, once na nag-enroll ka, matuto ka mag-trade, pwede ka na mag-trade sa crypto, pwede ka na mag-stock market. Okay? So, yan yung kagandahan po dyan. At wag po kayong manghinayang doon sa pag-enroll kasi pag nag-enroll ka, lifetime mo yan magagamit. Kapag sanay ka na mag-trade, kahit wala na yung economy, kahit wala na yung signal, walang AI, kaya mo mag-trade. Ayan yung kagandahan po rito. Marami nga tayong, di ba, sigurado, no, meron nakakalungkot, may mga ano pa rin tayo na kasamahan na kahit nag-warning tayo na wag na mag-join doon sa nagpapasabay pa rin sila. Ngayon, nakakalungkot, may nag-message sa akin na nawala na naman yung kanilang pera, natalo na naman sila. Sabi ko, aralin na lang natin yung trading. Sabi ko, huwag kayong manghinayang doon sa enrollment. Sa enrollment, magkano lang yan? Magkano yung pinapatalo nyo lagi doon? Tapos, ano pa, yung effort nyo, di ba? Sayang yung effort natin. Ang dami na natin sinubukan. Paulit-ulit pa ba to? Kaya, tayo, bilang leader, no, bilang coach, ay talagang manap talaga tayo na ba yung maganda na dapat gawin. So ako na talaga pikit mata, nag-enroll na kahit hindi ka pa ako nakakating ng Zoom meeting, nag-enroll ako, then inaral ko at ngayon po kumikita na po tayo. So meron po dito na andyan mamaya pakita natin kasi lang nasa office kasi si Ma'am Veronica Tahil. No, si Ma'am Veronica Tahil isang OFW yan. So pakikita ko sa kanya, nag-message siya doon sa GC. Kung nakita niyo po, no, yung profit niya ngayon, no? $39 po ata yan. Yun pero mamaya pakita po natin. Bago lang po yan si Ma'am Veronica. Actually, zero knowledge din po siya sa trading. So binigyan lang natin siya ng mga instruction, nandun yung mga dapat niyang aralin. So inaral naman po niya. At yung iba pa rito, yan si Ma'am Jezabel, kakaumpisa lang din niya. No, si Ma'am Eleanor Lawrence. Yan po, mga nagde-demo account pa sila. Pero alam na nila kung paano kanina nag-aral po kami ang aga, no? Alas 10 sa Pilipinas at dito mga dito alas 10 pala dito sa amin, alas 3 diyan sa Pilipinas. Kanina, ako nag-adjust kahit galing ako pang gabi kasi gusto kong maituro sa kanila yung mga So ang ganda ng session po namin, no? At pinakita ko sa kanila yung aming trading. Okay, so mamaya yung mga hindi naka-attend kasi nasa ibang bansa, after nito baka mag-meet pa kami nito, magmi-meeting pa kami. Yan po kasi yung mga exclusive lang po yan doon sa mga nag-enroll. So sa mga nag-enroll, siyempre yung mga strategy, yung iba tinuturo natin para mabilis nilang matutunan. Kasi unang-una, hindi naman kagad focus dito is maibalik sa akin yung enroll ko. Kailangan ganito, hindi po. Aralin mo lang. Pero sure kami, mga 90% na kung saan
weeks lang, matututunan mo at pwede ka nang kumita. Yung iba rito, si Ma'am Veronica, wala pang ang 1 week yan eh. Pero ngayon, nag-ano na siya, no? Nagpa-profit na rin kay Ma'am Jezabel. Although demo account pa yung kila Ma'am Jezabel, Ma'am Eleanor, no? Pero makita po natin na talagang kikita at mababawi mo talaga. Kaso lang sa una aralin lang. Okay? Then after that, saka natin i-execute yung mga natutunan po natin. Huwag tayong magmadali. No? Darating po tayo dyan. Okay, so ngayon, pakikita ko po sa inyo, no? I-share ko lang muna, teka, kukuha ko lang muna yung sarili ko. Yan. Kasi nasa cellphone eh. Okay. Pakita ko lang sa inyo yung yung sa trading. Okay? Sandali share ko lang. Okay? Yan. So ito po yung aking portfolio. Yan po, no? Makita natin yan yung chart. Okay? So AXUD yan. Yan, makita po natin downtrend siya, no? Yan, pag i-click mo lang yan XAUD tapos pipili ka diyan. Yan yung mga ano ko po, yung mga napili ko, no? So pakikita ko sa inyo ito yung quotes. Yan. Ayan yung mga quotes na mga partner na linagay ko. XAUD, USD, Euro USD, USD GPY. Then ito naman po yung trade. So makita po natin yan po nasa 1016. So ang aking bali po kasi sa broker, meron po siyang 100% na ano, parang free dadagdag sa iyo. Actually, ang ano ko lang dito is $100 kasi may mga iba pa akong account. Depende ito kasi account ko to, cent account to. Ibig sabihin cent account, centavo. Pag medyo gusto ko lang kumita at aralin ko lang baka andun ako sa mga low risk, no? Send account. So meron din akong 1:1, tapos 1:5, 1:1, 500. Pag medyo maganda yung takbo, doon po ako nagte-trade para medyo malaki yung kita. So makita po natin, yan po yung aking mga pinosisyon. So makita nyo may mga pula, no? No. Pero hindi po tayo kakabahan dyan. Bakit? Kasi meron po tayong tinatawag yan na stop loss tsaka take profit. At ito po yung history, no? Makita po natin dito sa history na to na kung saan ito yung mga pula na yan, ayan yung mga kusa na stop loss. So, makita nyo maliit lang. Pero ito yung aking mga win. Ito yung mga kinita ko na. So, kumita ako, nag-profit ako ng $18.22. Meron pa tayong ongoing. 'Di ba? So, meron pa tayo diyan na ito. Okay? So, wala pa siyang, di pa siya nagte-take profit. At huwag kayong matakot kasi naka-stop loss naman yan. At kapag medyo maganda na yung, kunyari, kumikita na ako bawat isa dyan, $10, minsan nga, $5, $6, $7, inaano ko na yan, kino-close position ko na. Kasi may kita na ako doon. Ilan naman yan? Kung tigta $10 yan, ilan yan, no? I-times mo na lang. So, magkano yung pwede mong kitain diyan, 'di ba? So ganyan lang po yung technique. Maliit lang siya, sent lang yung kanyang account pero pwede siyang kumita ng malaki. At hindi ko lang mapakita dito yung sa Telegram kasi hindi siya lumalabas. Hindi po kasi siya na-screenshot at hindi rin po siya ano na lumalabas yung sa Telegram kasi exclusive lang talaga yon doon sa mga nag-enroll, sa mga member. Pero yung mga member, nakikita nila yan. No? Yung mga nag-enroll, yan po yung kagandahan kapag nag-enroll ka po dito sa ano natin, sa economy. Although meron po tayong free training, ito mga free training yan, meron pa po sa mga susunod. Kaso hanggang doon lang yung limit mo. Wala ka lang access na hindi mo lang siya kagad makikita yung AI trading, yung mga exclusive na academy kasi may mga live Zoom meeting din, mga live trading na may mga tinuturo din doon, mga foreigner, yung mga karamihan nagtuturo doon. Then yun, wala ka pa rin access sa VIP kasi hindi ka pa enroll. So isa sa mga inclusion niyan na wala ka pa rin portal, no? Kasi doon sa portal makikita mo lahat doon yung mga pwede natin gawin. So may mga nagsasabi na
Sir, di ko pa, zero knowledge ako. Dito muna ako attend sa pre-training. Pwede naman yon, wala namang problema. Pero yun nga lang, hindi ganun kabilis. Hindi kagaya kapag nag-enroll ka, mas mabilis. Bakit? May-execute mo agad. Diba? May-execute mo agad yung natututunan mo. Iba po kasi yung nakikinig ka lang at iba naman talaga yung may commitment ka. Ibig sabihin, nag-enroll ka, alam mo yung commitment mo na dapat mong matutunan to. Kaya marami dito, in 3 days, yung kanina si Sir Jade, in 3 days, no magkano yung kinita niya? Yung sa enroll niya, bawi niya na agad. So ganun lang po 'yon, no? Depende po 'yan sa iyo. Pero siyempre, kung hindi ka pa enrolled, atin ka lang dito sa training. So yan lang yung makikita ka. So hindi mo alam paano ba yung ginagawa nila. Medyo nalilito pa ako. Malilito ka talaga kasi hindi mo actual na ginagawa. Hindi kagaya kapag nakapag-enroll ka na agad, no? Maa-assist ka namin, matuturuan ka, may mga isesend kami sa step by step na gagawin mo, sino yung broker, then pwede ka na magsimula ng mag-trade o kaya mag-demo account ka lang. So yung iba dyan nag-aaral pero nagde-demo account. Yan, si Ma'am Jessica, kakasimula pa lang niya pero yan, magde-demo account na siya. So soon. Ma'am Jessica, pag yan, nagde-demo na pala. Oh. I-post mo nga sa GC natin yan, ha. Screenshot, yan mo. Screenshot mo, post mo sa GC natin. Yan, kakaumpisa lang po niya ni Ma'am Jessica. Wala pa nga, yung isang araw lang yan nag-enroll, di ba? Pero ngayon, ano na siya, nagde-demo account. So yan po yung sinasabi natin kasi mas ma-excite kayo pag nakikita nyo na totoo pala, kumikita pala talaga rito. So yan, hindi po ako kinakabahan dyan kahit may mga pula yan. Okay? Kasi kung mapapansin nyo po, papakita ko lang sa inyo. Yan ha. Ayan na, check natin yan. Yung pag minodify position po natin. Makita natin yan, no? Meron na po siyang may stop loss. Ito yung stop loss SL yan. Ito yung take profit. So pag pumunta siya rito, makusayan hihinto, no? At pag nag-take profit naman, kusayan hihinto rin, magte-take profit ka na. So ganyan lang po 'yan. Kaya kahit hindi mo bantayan, baka maging istorbo naman to sa trabaho na hindi. Once na na-position mo 'yan, hayaan mo lang po 'yan. Kahit maiwan mo 'yan, wag kang matakot kasi meron ka na may stop loss, meron kang take profit. Yan po yung kagandahan. At yan po, itong mga linagay ko po ito, wala po akong technical analysis dyan. Kasi yung iba, daming graph, paano ko ba gagawin yun? Paano ko malalaman kung kailan ako bibili? Kailan ako magsesell? No? Hindi mo na muna habang inaaral mo, merong signal. Nakalagay doon kung ano yung gagawin mo, kung anong i-execute mo. Sell ba o buy? Diba? Pag nakalagay doon, gold, sabi doon, buy, i-click mo agad yung buy. So mamaya ka mag-take position. Halimbawa, ganito, di ba? So yan. So pag halimbawa ito, no, nakita natin, halimbawa ito yung gold, tong XAUUSD. Pag clinic ko yan, new order, di ba? Pag nag-new order ako, i-click ko lang kung sell or buy. Titingnan ko yan doon sa signal. Pag nakalagay doon sell, i-click mo yung sell. Tapos kuha ka uli ng isa. Take mo uli yung sell. Ganun lang muna, no? Once na na-position mo na sila, no? Naka-take ka na ng new order, pupunta ka ngayon dito sa trade. So lalabas yan dito. So XAU halimbawa ito, no, kanina lang to na i-position ko kanina. So makikita natin yan, pag linagay mo diyan, lalagay mo na yung modify position. Saka mo siya i-position kasi na-execute mo na yung buy and sell kasi mabilis po yan. Kaya pag sell ka muna, kung ilan yung gagawin mo, sell, kung sell lang nakalagay, sell ka muna, sell. Tapos ngayon, kunyari, 3 lang yung pinosisyon mo, punta ka na ngayon din sa modify. Long press lang. Long press mo lang yan, then modify position, then lagay mo na dyan yung SL mo. Ayan, SL ko, 2633.75. Ang take profit ko, 2662.75. Bakit po? Kasi kung makikita po natin dito, nakabay ako. Okay? Nakabay yan. So, once na na-take position ko na yan, hayaan mo na. So, magulat tayo. Ay, popos ko na naman yan mamaya, no? Magiging blue na po lahat yan. Okay? So, tingin ko, nasa ano naman, sige, sabihin na natin mga 98% kasi wala naman 100%. So 98% accurate yung signal na ibinibigay. So kanina, pinakita po kanina, no, sa mga enroll natin na ginawa nila, execute nila. So demo account pa naman yung ginawa ng iba. So hayaan nyo lang yan, kung naka-red yan ngayon, sige lang. Hayaan nyo lang po yan, magkukusa naman po yan. Tsaka demo account naman po yun. Hindi ka walang ano dyan. Pero syempre,
doon sa demo account, tinuturuan na tayo maging yung emotion natin, no? Kailangan mabawasan. Hindi ka dapat kakabahan kaya ka nagde-demo account. Para pag nagroon ka na ng live account, so alam mo na yung gagawin mo. Okay? So ganun lang po at gaya na sabi ko, kung hindi natin susubukan, hindi po natin ito ma-execute, hindi po natin magagawa. So pwede naman po kayo umattend dito. Free webinar naman po yan. May mga trainings tayo. Kaso iba pa rin, ma-attend ka na dito at the same time, naka-enroll ka, may mga training pa tayo na talagang yung from zero knowledge mo magiging professional traders ka. At ang kagandahan po rito, no? Ang kagandahan po dito, kapag natutunan nyo po ito, lifetime mo na po itong gagamitin. Okay? Mga OFW, pag nag-forgo tayo, nagbakasyon tayo, hindi ka na matatakot na maubusan ng pera. Bakit? Kasi meron kang trading. May forex ka, no? May crypto ka, meron kang stock market. Dito, pwede kang, kagaya yung isa kanina, di ba? Magkakape siya, gusto niyang magkape, kukuha siya ng pera, magte-trade lang siya. No? Pag kumita siya, wi-withdraw niya. Mabilis lang din po. Pag sa magwi-withdraw ka, yung broker na kinuha mo, kung ano yung ginamit mo sa pagde-deposit, kunyari GCash, so GCash ako nagwi-withdraw. Ang bilis lang po niyan, no? Pasok agad po yan. Ganun lang po siya. No, broker po yan, ha? At yung mga broker na yan, legit. Do your own research. So, pwede mong i-research yan, Live Finance, yung xs.com, ano pa ba? BT Markets, no? Ano pa? Meron pa, marami pang mga broker. Ang kagandahan, ikaw pipili. Ito lang po ang tip ko sa inyo kasi marami din nag-aalok ng ganito. Pero pag once na yung company ay sinabi nila na ito yung broker, no, na i-ano nyo at hindi ka pwedeng pumili, wag po kayo doon. Mahirap. Kasi bakit? Baka yung broker na yan, hindi yan legit. Kasi may mga nasalihan akong ganyan noon, no? Ah, yung ASJ. Basta ganun ata yun. Yung broker, no? Sila, hindi ka pwedeng pumili, yun lang. So trade kami, okay naman, umikita. Tapos hindi na namin nailabas yung pera hanggang ang company, yung ano na yun, broker na yun, is nawala. Yung company na rin na yun. Ayun pala, hindi pala legit yung broker. Kaya pala, yun yung pinipili, hindi ka pwedeng pumili. Pero dito, ikaw pipili. Kung may broker ka na, dati ka na nagte-trade, may broker ka na, pwede mong gamitin yan, walang problema. Hanggat nasa yung broker, nasa yung pera mo yan. Kaya do your own research, mga legit po yung broker na yan. Hindi matagal na po yan. Okay? Tapos may mga pagkakataon din dito na mismo yung mga broker nagte-train po sa atin sa technical analysis, nagtuturo din po sila. Okay? So yan po yung kagandahan at nakaka-excite, no? Na dito po sa ating kahit naka-demo account ka pa lang, may excite ka na. Okay? So yan po yung kagandahan po dito sa ating ano. Yan. Pakikita ko ngayon sa inyo yung kay Ma'am Veronica. Yan. Punta muna tayo sa ating GC. Yung iba naman siguro nakita, baka lang iba, baka wala pa sa GC. No? Tingnan natin muna. Yan. Ito po yung kanyang ano. Yan. Kita niyo po? Ayan, pause natin. Yan. Yan na po. Oh. Tingnan niyo po. Kakaumpisa lang po niya. Yan. So meron na po siya ditong 39.11 US dollar. So yan yung kanyang mga punisisyon is tatlong gold, no? Tatlong gold pala. Kita niyo yung gold, no? Malaki, mataas. Tapos yung Euro GPY niya. So yan po, lahat po yan galing sa Signal. Okay? Ano na lang niya, ginaya niya lang po yon sa Signal, no? Kagaya ng ginagawa ko. So habang nag-aaral, pwede mo na yung gawin para pwede ka na rin kumita. Okay? So ganyan lang po, no? Kailangan lang po talaga mag-ano tayo, mag-move forward, okay? Mag-step lang tayo para maging ano, masimulan po natin. So ano yung first step? Ang first step natin dito is kailangan mag-enroll po tayo, 'di ba? So yun lang po yung ating ah, dapat gawin. Okay? So yan at dali, leave na natin. Okay. Yan, okay? So yan po yung ating ano no, yung pinakita po natin na live. Live po 'yun, no? Live trading po ako. Hindi may demo pa rin ako kaso lang nagla-live na rin ako.
No, nagde-demo pa rin ako tapos nagla-live kasi gusto ko talagang mabilis matutunan po 'yan. At salamat sa Diyos no dahil ah, December 4 ako nagsimula at ano ngayon tayo? 18. So ilang magto 2 weeks na rin at halos nabawi ko na po yung aking pinang-enroll. Okay? So medyo kumita na rin tayo kahit pa pakurot-kurot lang doon, $18, $20, no minsan umaabot tayo. May na ano tayo na nasusungkit tayo medyo $100, di ba? So malaki-laki na rin no pag kinumpit natin 'yan. Siguro pag kinumpit ko 'yan, wow. Almost $1,000 na, no? Si Sir Jun nga, Sir Jun Maniago, no? Busy lang, nasa Korea po yan. 12 hours duty nun, ha? Kagaya ko, 12 hours duty nun. Tapos talagang nasa ano siya, machine siya. Pero alam niyo po, $1,000 megit na po ang kinita niya po rito. Wala pong istoryan, di, totoo po yan. Yung nag-share po sa atin doon sa GC natin, nakikita niyo po yon yung sineshare niya. Yung po, no, kumikita na po siya. No? At talagang makita po natin dito na marami na pong kumita, no? At marami pa susunod. Yan, yung mga bago nating enrolled sa mga susunod. Sabi ko nga, i-post na lang. Kahit demo account po, kung nagde-demo kayo diyan po sa mga ano natin, sa mga nag-enroll diyan. Kahit demo account po, i-post nyo po. No? Motivation din po yan sa inyo at sa kanila na makita nila na talagang ano. Kasi kung ano yung ginagawa mo sa demo, ayan din yung gagawin mo sa live eh. Kaya kung kumikita ka sa demo, pag linipat mo yan sa live, yun na rin yun. Okay? Ganon din yun. Hindi po ano yun, mawala pong ganon din yung magiging proseso nun. Kasi nga po, demo lang yon na which is wala kang perang nilagay at iba naman syempre yung live, may pera ka nang linagay. At ang tanong, magkano naman po ang pwedeng i-capital pag magte-trade ka na? Minimum, ano nga, pwede yung $30, $50 kung gusto mo, tapos mag-send account ka lang. So hindi mo naman kailangan maglabas kagad ng malaki. Ngayon kapag nakikita mo na nakaya mo na, di magdagdag ka na lang, mag-deposit ka na lang, mabilis lang naman yan. Okay, kagaya ko, nagsimula ako sa $100. So ngayon, nagdagdag ako sa ibang account ko, 200, 300, no? Ayan, hanggang gusto, kasi ang ano ko diyan is maging 1,000 yung aking pinakakapital doon para pwede po akong ano, pwede akong mag yung sa lot size, no? Yung sa lot size, kasi ngayon ang lot size ko 0.01, no? Pinaka-safe yan. Pero minsan naglalagay ako ng 0.5, 0.05, 0.01. Okay? Yan po yung ano natin, nalagay po natin yan. Para at least medyo maganda-ganda pag nakita ko na maganda yung trading ngayon, yan, mag-aano po ako 1:1, di ba? So 1:1 ako, standard yon. Then mas malaki kasi yung kita doon pag gano'n. So may mga pwede ka maglagay diyan ng iba't account, iba-ibang account mo. Send account, yung standard, extra, may mga ganun po kasi diyan eh. Tapos magde-deposit ka doon kung magkano para pag kita mo ay maganda mag-trade ngayon. O doon ka sa medyo malaki-laki. Okay? Pero sa ngayon, mag-demo account muna kayo. At doon sa mga hindi pa nag-enroll, yan, mag-enroll na po kayo. No? Hindi naman mawawala tong training natin dito, tuloy-tuloy pa rin. Ang kagandahan lang kasi, kapag enrolled ka na, nandoon, mabilis ka nang makakapag-execute at mabilis mo na siyang matututunan at mabilis mo siyang maaral. Yan, congratulations kay Sir Lionel. Diba? Kanina, tinanong lang niya, inintroduce ko lang sa kanya, ewan ko, napanood na yung video, hindi pa. Tapos nagulat ako sa kanya, pinasa ko lang sa kanya yung link, nag-enroll na siya. Sabi niya, Coach, naka-enroll na ako. Bilis sabi ko gano'n. Kasi doon nga sa lugar niya, mahirap yung internet, siguro nakakuha siya. Nag-enroll kagad siya. Sa kanina, nag-enroll lang siya. No? At yan, pinasa ko na sa kanya yung mga dapat gawin niya. So, gano'n, no? Ayan po yung mga ano. Ayan, matagal ko na kasing kasama yung Sir Lionel. So, yun yung mga mindset na pag gusto mo talaga at nakita mo. Kasi marami na tayong na ano na samahan na no, uulit pa ba tayo? 'Di ba? Yung sige magpapasabay. O tulad ngayon, 'di ba? Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Meron na naman yung sa Bisaya, sa bandang Bisaya po ata 'yon. Nagte-trade na magpapasabay ka, ganito kita. May mga promo na sila na naman ngayon. So, ewan natin kung aabot pa yan next year. Okay, yung mga ganyan, malabo po yan. No? Na makapagano. Yan, Ma'am Gemma, sa katapusan. Yes, no problem po. No pressure, Ma'am Gemma. Yan, pwede naman po katapusan kung ano man. At dito po, sa pag-enroll mo, pwede po kayong gumamit ng credit card, ng debit card, ng GoTime. Okay po?
Basta doon sa may mga card po kasi doon yan, ikaw mag-e-enroll diyan. So i-save mo lang yung card mo doon, then ayun, doon ka magbabayad. At ang pipiliin nyo, Elite Package. So message mo lang ako direct sa mga mag-e-enroll. Message nyo ako direkta para ipasa ko sa inyo yung link para doon na kayo doon na kayo mag-register at doon na rin kayo mag-enroll. Then i-screenshot mo lang yan. Pag screenshot mo, kasi mag-i-email sa iyo yan na thank you, na ganito. Tapos yung kung magkano yung ano yung kinuha mo, no? Elite Package 149 yung kukunin nyo, ha? Elite Package 149. So bago mo mag-proceed yan kasi wala ka naman link, wag kang dumirekta dun sa portal. Message niyo po ako. Okay, message niyo po ako. Ipapasa ko sa inyo yung link para sigurado tayo na hindi mawala yung pera nyo at maka-enroll kayo. Okay po? So yan po yung gagawin niyo po. So mas mabilis na action, siyempre mas mabilis na ano yan, ah, kitaan. Siyempre, una, learning muna. Learning before earning. 'Di ba? So ganun muna. Sa learning muna tayo, learn. Aralin muna natin. Ah, 3 days, 2 days, o 1 week na, pinakamatagal. Ah, makita natin, kagaya ng iba na kaka-enroll lang ngayon, nagde-demo na. Bukas makalawa po yan. Ano na po yan? Live account na po yan. At makikita nyo na, kumikita na sila. 'Di ba? So wag na tayo magpahuli. At dito, hindi ka na mai-scam. Okay? Kasi ikaw po may hawak. Ikaw magte-trade ng pera mo. Yung pera mo, ikaw may hawak. Ikaw yung pipili ng broker mo. Kaya wala na pong scam dito. Okay? Kahit na i-research niyo yung may mga isinasuggest tayong mga broker. So kahit na i-research niyo yan, yung xs.com, XM, ano pa, Light Finance, BT Markets, Wanda. So yan, yung mga ano na yan, kahit na po, yan po ay i-research nyo, makikita nyo po yan, 100% po yan, na legit yung mga broker na yan. Okay? At matatagal na po yan. Ayan po. Yun lang po. At kung may question po, kung may tanong po, pwede po magtanong para dito lang malinaw na tayo. Aral lang talaga, kailangan tapos ulit-ulitin mga video. Yan, si Ma'am Veronica. So, yun lang po, no, yung ano niya, aral lang, then ulit-ulitin mo lang yung video. Kasi nandun naman po eh. Hindi ka man, paano yan sir? Hindi naman ako makaka-attend ng webinar. Di ako well, don't worry, meron po tayo recorded. No? Dahil alam po natin mga OFW, iba yung oras natin. Yung taga-Amerika nga po natin, na yung oras ngayon, di siya makaka-attend kasi dyan sa Pilipinas, ano ata yan, dito, alas 3 dito, ng gabi ay hapon doon sa Amerika ata alas 3 ng madaling araw yan. So hindi siya makakadalo kaya alas 10 ng umaga nakaka-attend siya kasi doon parang mga ano yon ano 11 ng 11 p.m. Okay? So yung demo pa coach galing sa broker, yung gagamitin mong pera. Hindi po galing sa broker 'yon. Ay, yes, siya po, yung hindi po 'yon, demo account nga po 'yon eh. Walang pera doon, demo nga lang po. Pero yung ano yung pera doon, ano lang 'yon, pandemo, no? Hindi galing sa broker po 'yon. So yung demo account po, yung pag demo account ibig sabihin hindi totoong pera yung nandoon, demo account nga eh. Okay? So yun po 'yon. At doon po galing 'yon. Ngayon pag nag-live ka na, siyempre pera mo na 'yon. Okay? So doon naman wag kayong mag-alala, $50, $100, pwede ka magsimula dyan sa una. At sigurado naman ako na kapag ginawa mo yon dahil nagde-demo ka na, ganun din yon. Pag dinemo mo, linipat mo lang naman sa live eh. 'Di ba? Kung kumikita ka sa demo, di kikita ka rin dun sa live. Ganun lang po. Ma'am Sheila, January ako coach, start aralin ko muna, pinag-pray ko pa sa sarili ko. Sige, okay lang Ma'am Sheila, take your time. Paano kapag hindi maka-attend sa class coach? Busy din kami minsan sa... Yun nga po, gaya na sinabi ko, meron po tayong recorded yan. So, doon po mismo sa platform, doon sa portal mismo na economy, meron po doon mga video na pwede mong ulit-ulitin. Okay? So, yun po. Kaya wala pong problema dyan. Kung hindi ka maka-attend ka, yan, meron naman po mga recorded. Ngayon, kung halimbawa maka-attend ka naman, may mga live Zoom din sila. Yung sa mga nag-enroll, i-download nyo na yung Solex. Doon kasi sa Solex, pag na-download nyo yan, makikita nyo na po doon yung mga live training. Okay, sa Zoom. Sa Zoom yan. Sa kanila po yan, kung anong oras po yun. Pwede na, i-click nyo lang yun. So makaka-join na po kayo doon sa Zoom meeting na yun. Okay? So Solex po, no, isa yan. I-download nyo na po dyan sa mga naka-enroll na. Okay? Meron pa po bang tanong para at least masagot po natin?
Yan, pwede na po kayong pwede na po kayong mag-take action. So may nag-message sa akin dito kung pwede na daw siya mag-enroll. Sabi ko, okay lang, sige, pwede naman. Yan, Ma'am Jessica, may tanong po. Yes, sir. Good evening, everyone. Good evening. Sir, ano ba yung SL ba? Dapat ba talaga yung fill upan or ano lang? SL? Leave? Yung Oo. SL po, yan po yung stop loss. So, Oo nga. kaya pwede mo namang hindi yan lagyan, pwede mo rin lagyan. Kasi pag Ah, naka-stop loss ka, ibig sabihin yan, pag na-hit niya yung linagay mo dyan, kusa siyang hihinto. So, hindi ka matatalo ng malaki. Pag linagay mo naman yung take profit, pag umabot naman siya dun yun yung advantage. Kapag tumataas yun, pwede ka mag-take profit. Automatic yun. Ite-take profit niya. Pero pag hindi ka, wala kang linagay, kailangan ikaw, wag babantayan mo yan. Kasi pag hindi mo yung binantayan, baka bukas ng umaga yan, tunog yung pera mo. 'Di ba? So yun yung Opo. kaya aba, puro na blue ah. Ayos mama. Congrats, galing ah. Ayos ah, puro blue ah. Yan. Pag medyo kumita ka na diyan, nakita mo naman kung magkano na. Kung tingin mo okay na sa'yo, pwede mo nang i-close position yan. Okay, yan. Si ma'am, Ito. simula lang po niyan, no? Siguro, hindi ako magkamali. 2 days pa lang ata. 2 days pa lang. Ngayon lang ako talaga nag-install ng Meta 5, Ah, MetaTrader, and then kanina lang talaga okay tayo. Wala ka pang access sa VIP signal, ano? Wala pa, pero ang plano ko kasi sir kasi talagang busy talaga sa ano no. Kung pwede lang mag-stop ng trabaho, mag-focus ako dito pero parang hindi pwede. Hindi, okay na. Wag Um mo naman. Pamaano mo naman yan. try ko muna yung ano kasi may bakasyon ako next week. So sabi ko, i-ano ko muna to pero naranasan ko kasi yung may signal, Oo. yung may signal, naranasan ko kasi yan. Mas ano sa akin, mas convenient ba? Yes, tama Tapos po. pero siyempre maganda naman talaga pag matuto. Gusto ko talaga matuto actually. Talaga gusto ko talaga matuto. Mabuti na lang merong ganito na medyo ano lang mura lang talaga i-compare sa ano Diba? no, Tama i-compare po. sa iba. Oo. So talagang ano. So sir, for example, no, kung mag-stop ito, paano mag-close position? Yan, i-click mo ma'am yung i-click mo yung, i-long press mo yung kung ano yung gusto mong i-close position. I-long press mo, may lalabas dyan na close position, di ba? May nakita Yes. ka. O yan, Okay. i-click mo yung close position. Ngayon, pag satisfy ka na dyan, i-click mo lang yung close. Yan, papasok na po yan. Kung Ang ganda satisfy ka. oh. Ayos ah. Congrats, tuwan-tuwa si ma'am. Oh. Oh, yeah. Oh. Talaga, gusto ko talaga matuto talaga. Thank you, sir. Thank you. Okay, Maliwanag. ma'am. Sige po, ma'am. Okay. Yan, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am, kay Ma'am Jessica. Kakasimula lang po niya. Kita niyo, sabi nga niya, kanina niya lang din-download yung Meta 5, di ba? Kanina niya lang talaga, no? Kasi may trabaho po siya. So, kita natin, hindi naging sagabal, di ba? So, ngayon, tuwan-tuwa siya. Meron ng ano. So, ganun lang po, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, iba talaga kapag nag-enroll ka, mas ma-enjoy mo at the same time, gaganahan ka mag-aral. No, kasi makikita mo, ay, ito pala yun, ganito pala yun, buti na lang, di ba? So, yun po yung maganda. No, kaya, yan po, at message nyo lang po ako sa mga gustong mag-enroll para may pasa ko sa inyo yung link at makapagsimula kayo. So, pwede ako nga, credit card lang yung ginamit ko kasi malayo pa sa sweldo. So, credit card muna, ganun din naman ako, babayaran ko lang yun eh. So, credit card muna yung ginamit ko. Yung iba naman, debit card nila, no, kung nasa abroad ka, no hassle yan. Paano pag nasa abroad, paano mag-withdraw? Wala pong problema. Yung sa pag-withdraw po niyan. Sa bank account nyo, pwede po yan. Debit card nyo, GCash nyo, Paymaya nyo, Dragon Pay man yan. Pwede po kayo dyan. Wala pong problema kung mag-withdraw ka, magde-deposit ka. Ayan lang po. Kaya wala po siyang wala po siyang ano to, hindi siya magiging hassle sa inyo. Cause may HFM na ako, nasa connect po sa Meta 4. Pwede po ba magpa-connect uli kasi na-connect po yung sa ibang community baka mawala po. Paano magpa-connect po uli? Hindi ko po mag-gets. Yung message yun na lang po. At saka hindi kami gumagamit po ng Meta 4. Meta 5 po yung aming gamit kasi mas advanced po yun. Okay? So, yan.
Yan po yung ano po. Yan, message yun lang po ako. Hindi ko alam yung HFM nyo na kung ano po yan. Hindi po pwede kasi mag-connect yan ng ganun. Okay? So dapat po ibang ano po to, ibang enroll. So dapat doon po. At yun yung magkakaiba po yan kasi may mga iba't iba, no. Yung iba na tiningnan ko talaga, ang nakita kong pinakamura is merong yung $1,500 eh, no? Tapos mayroong mga hindi ako nagtuloy doon kasi may mga comment doon na parang hindi naman sila natuto. Parang ganon, no? Tapos ganon din yung sa mga 200K sa BGC, may 200K na mga nag-enroll diyan. Parang hindi rin naman din sila ano. Kaya dito maraming natutuwa, hindi gano'n kalaki yung enrollment natin pero in just 1 week, in just 3 days, 4 days nagagamit na nila. Talaga kumikita sila, 'di ba? Kaya ayun po yung nakakatuwa, no? Dito sa ginawa ng economy. So US based po 'yan, no? Regulated po 'yan sa US. International po 'yan. At I think since 2020 o 2021 pa sila na po yung running 5 years na po sila. At yan, marami na po no. Marami na po silang natulungan ng mga OFW, mga Pilipino rin at mga ibang taga-ibang bansa na talagang natuto na mag-trade. Even yung mga traders, no? Sila Pabis, Babiano, nag-member, nag-ano dito, nag-enroll din po sila. Okay? So, yan po, yung nakakatawa. Mga traders na po yun, ha? Nag-enroll. Bakit? Ano yung habol nila? Kasi yung AI. Kasi yung AI po kasi mahal po yan pag ikaw nagpagawa niyan. Samantalang dito, mag-enroll ka na, libre mo nang magagamit. So, kita mo pa. 'Di ba? So ganun lang po yung mga style nila kaysa magpagawa ka nga naman, di ganun na lang gawin mo. At ganun din naman yung kikita ka pa rin eh. Okay? So yan. Hingi po ako ng link mag-register na po ako para mag-enroll at makapag-start ako agad. Yes, ma'am. Ma'am Gemma, please message po. At isend ko sa inyo yung link ngayon. Okay? So yeah, sa mga ano po para mapagpahinga na kayo. Ma'am Maria Cristita, ingat ka po sa biyahe ha. Sarap ng kain mo diyan. Ingat ka sa biyahe dyan. Nguya ka ng nguya. Si Ma'am Cristita. Ingat ka dyan, ha? Yan si Ma'am Cristita, kita nyo, kahit nandyan yan. Alam mo, ito Gutom, si gutom na Ma'am gutom sa Cristita, trabaho. hindi yan nawala sa Zoom meeting ko. Lagi pa siya nagpapaalala sa akin minsan, Sir, wala bang link? Ayan. Na talagang lagi siya nandyan, may ginagawa siya, nasa biyahe siya. Talagang bilib ako kaya isang araw, hindi ako magugulat dito na maging successful to eh. Kasi ang dami niya na ano nakakatuwa lang, nakakatuwa. Thank you Ma'am Walang Maria judgment. Cristina. Mula nung nag-join po yan na nakasama ko yan every Zoom meeting, lagi yang nandiyan, nauuna pa siya. Nauuna lagi. Kaya thank you Ma'am Cristina. Okay? Ingat ka po diyan at Merry Christmas po. Ayan, malapit na yung Pasko. Merry Christmas sa inyong lahat. Okay? So, yung pagsalubong natin sa bagong taon ay maganda yung 2025 natin. At ulitin ko, may mag-aalok po sa inyong iba na papasabay. Mayroong mga isa, papasabay ka sa akin, na member ako sa economy. Huwag po kayong maniniwala kasi hindi po yan inaalaw dito. Okay? Kaya po tayo tinuturo mag-training. Mag-training kayo para kayo mismo kumita. Na walang 100% na papasabay ka. Ako nga may nagpapasabay po sa akin, hindi ko tinam. Kasi mahirap eh. Hindi ko alam kung magkano yung naka-send account lang ako, tas depende sa gagamitin ko. 'Di ba? Ayoko naman mapag-isipan pa tayo ng masama na nanloloko tayo. Kaya kumikita ng ganito. Pinopost mo, sir, ang laki ng kita mo, binibigay mo sa akin. Iba-iba yung account ko eh. 'Di ba? So yun po yung ano doon. Kaya pasensya na po doon sa mga nag-message na gustong makisabay. Aralin nyo na lang po, no? Kasi gusto ko matuto kayo dahil kahit wala ako, no, kahit wala yung iba rito, pag naaral mo yan, lifetime nyo na pong gagamitin yan. Maniwala po kayo kahit pag umuwi kayo, nagbabakasyon kayo, di ba tayo OFW, minsan magbakasyon ka man, hindi ka matatakot na maubusan ng pera kasi marunong ka mag-trade. Pag mag-trade ka lang, kumita ka, withdraw mo, di may pera ka na, di ba ganun lang po yan. Kaya tiyagain lang po natin aralin at wag na tayong doon sa kasi wala akong time mag-aral, ganito, ganito. Ano ka na naman sa magsasabay-sabay ka na naman. Tapos kapag nawala na may pera natin, iiyak-iyak na naman tayo. Di ba?
ano na tayo, wag na. Kaya kahit nga sa mga traditional business, mas gusto ko na magsarili na lang ako. Kaya nga doon sa community namin, sabi ko, pag nagano, tayo na magsarili, gawa ng sarili natin negosyo, tapos tayo na rin yung mamamahala. 'Di ba? O may accountant dyan, sa'yo yung ganito. So yun yung mga magaganda na mas mainam pa tayo kasi makikita natin yung flow ng pera natin. Okay, so yun lang po at kung wala na pong tanong, maraming salamat po ulit sa mga nag-enroll, no, at tuloy-tuloy at hayaan niyo po yung schedule po natin doon sa mga nag-enroll na yung 10 a.m. po ng Manila time po yun, no? Ay, sorry, hindi pala. 3 p.m. Manila time. Itutuloy natin yon kasi yung iba available siya doon yung mga enroll. So gagawin na po natin regular yun. Pero siguro mag-schedule pa rin tayo pero regular na natin gagawin yung oras na yun, 3 p.m. Manila time para yung mga taga ibang bansa, Amerika, kung saan man kayo, available kayo noon maka-attend tayo kasi doon natin tinuturo, sabay-sabay tayo nagte-trade doon para Very ganahan good. tayo. No, Very yun good. yung ayun po yung sinasabi ko na para ay yes Ma'am Mildred, may tanong po. Hello? Hello Ma'am? Wala po ata. Yan, napindot lang siguro. Yan. So ganun lang po no para sabay-sabay tayo mag-trade. So kanina first meeting namin no nakapag-ano po kami, nakapagsabay-sabay mag-trade. So yung nakakatawa pag may kasabay ka mag-trade di ba? So mas gaganahan ka tapos mamomotivate ka. So yun lang at next week na ako 3 p.m. Manila time. Yes ma'am, no problem. Sige lang po. Basta nandiyan nakapag-usap naman po tayo. Okay, so maraming salamat po uli. Atin lang po kayo sa Zoom. Please support na rin po yung aking yung aking YouTube channel, no, yung YouTube channel ko po. Nandoon po yung mga recorded di video, pwede niyo pong balikan doon, panoorin niyo rin po. At nandoon din po yung Forex 101 natin. So please support po kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe para updated po kayo kapag may mga bago po tayo mga ina-upload na video. Okay po. So yan, maraming salamat Ma'am Eden, Ma'am Jezabel, thank you. Sa lahat na narito, sa mga kapwa ko FW, saludo po ako sa inyo at maraming salamat. Sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, tuloy-tuloy lang po, aralin lang po natin to. At baka ito na yung chance na talagang magtuloy-tuloy at mabago yung buhay po natin. At least nasa bahay ka lang, pwede mong gawin to. Okay? So thank you po. Yan, madalas nanonood si Ma'am Gemma daw. Okay, thank you Ma'am Gemma ha. Thank you. At ito, upload po natin mamaya. God bless po. Bye-bye. Sige, tayo po na pala manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin, sa mga participants na narito, sa mga kapwa ko OFW, sa mga kababayan ko sa Pilipinas. Ingatan niyo po ang bawat isa at nawa magtagumpay po kami sa pag-aaral po namin dito sa Forex Trading. And praying, Panginoon, na ilayo niyo na po kami sa mga taong manloloko, sa mga scammer, Panginoon. Wag mo na hayaan, Panginoon, na badaya pa kami. At hayaan mo, dalin mo kami sa tamang negosyo, sa tama na dapat namin gawin para maging tama rin po yung aming pagkakakitaan. Maraming salamat po at praying na matutunan po namin ang lahat ng itinuturo po sa amin dito. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, thank you very much and God bless you all. Ma'am Relodia, Ma'am Eleanor, Ma'am Mildred, ingat kayo. Ma'am Veronica, congrats ulit. Tuloy-tuloy lang. Sir Emmanuel, yan. Ma'am Rebecca, Ma'am Franz, yan. Ma'am Cheryl, Deliso, Ma'am thank you. Ma'am Elma, yan. At sa iba pa, hindi ko na po mabanggit yung iba. Thank you. God bless you. Bye-bye po.